Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Katakot-takot na pinsala ang iniwan ng bagyong Pepito bago tuluyan lumabas ng bansa, kabilang ang hindi bababa sa 8 patay. Pero sa Catanduanes, kabilang sa bayan ng Panganiban kung saan unang naglandfall ang bagyo nitong weekend, lahat nakaligtas. Gayunman sa pagpasok doon ng GMA Integrated News, tumambad kung paano pinadapa ang mga bahay at establisyamento ng malakas na hangin, ulan at daluyong ng bagyo. At mula sa Virac, Catanduanes, nakatutok live si Joseph Moro. Joseph. Vicky Emil, bahagya nga lamang umuulan sa mga oras na ito dito sa Catanduanes at itong Catanduanes na ay isa sa mga napuruhan itong si Bagyong Pepito. At noon nga naglandfall ito noong Sabado ng gabi ay para itong puyo na nagpaikot-ikot dito sa probinsya, pero sa kabutihang palad ay walang naitalang casualty dito sa probinsya. Dahil unang tumama sa Catanduanes, tila galit na ibinuhos ng Bagyong Pepito ang inipon nitong tubig mula sa mahabang paglalakbay sa karagatang Pasipiko. Inihampas ang malakas itong hangin sa lahat ng madadaanan na sinabayan pa ng walang tigil na buhos ng ulan. Partikular na sinapul ang bayan ng Panganiban, Catanduanes, kung saan unang naglandfall ang bagyo. Kasunod nito tumambad ang lawak ng pinsala. Halos 500 bahay ang nawasak. Sa bayan ng Viga, mismong kisame ng emergency operations ng bayan, pinabagsak ng hagupit ni Pepito. Pahirapan din ang pagdaan sa mga kalsada dahil sa baha na hinarangan pa ng mga nagtimbahang puno. Ayun lang. Marami ring bahay ang tuluyang nasira. Ganyan din ang sitwasyon sa bayan ng Karamoran kung saan kaliwat kanan ang pinsalang iniwan ng bagyo. Ang covered court na ito tuluyan ng nawalan ng bubong. Sa bayan ng Bagamanok, hindi rin pinalampas ng hagupit ni Pepito, pati ang police station. Nagtuklapan maging ang bubong ng mga simbahan at covered court sa lakas ng hangin. Sa bayan ng San Andres, habang nagsasagawa ng inspeksyon ng mga pulis, Okay ka lang? Okay lang po. Relax na, kayaan. isang buntis ang tinulungang mga anak sa loob ng kanilang bahay. Agad namang nadala sa ospital ang mag-ina at nasa mabuti na silang kalagayan. Habang sa bayan ng Virac, halos lamunin na naglalakihang mga alon ang dumaraang truck sa kalsadang ito. Matapos ang pananalasa ng bagyo, maaga nagsiuwian ng ilang evacuees. Pero may ilang nanatili dahil wala nang mauwian. Yung bahay namin talagang wasak siya, hindi siya napitirahan. Ngayon problema namin yung matitirahan, kaya stay muna kami dito. Nakapanlulumo ang pinsala, pero magkakasama pa ring babangon ng mga Catanduanon dahil ni isang walang nasawi sa isla. Ayon sa Kapitolyo, nakatulong ang preemptive evacuation. Tulong-tulong ang mga barangay official, pulisya, Coast Guard at ibang ahensya para mailikas ang lampas 70,000 mga individual. I would like to thank the DSWD, the UX, PAP, of course sa ating Presidente, BBM, sa pagpadala niya ng ayuda. Talagang tumulong sila para magkaroon tayo ng sitwasyon. Pero marami pang haharaping hamon, kabilang ang pagbabalik kuryente na matatagalan pa sa dami na nagtumbahang poste at naputol na kawad. Sa Virac na kabisera ng probinsya, posibleng abutin ng 2 linggo bago maayos ang kuryente at uunahin muna ang mga ospital, airport at Kapitolyo. Wala ring signal ang mga telecommunications company kaya may libreng pa-Wi-Fi at charging ang Department of Information and Communications Technology o DICT. Habang naghihintay na bumalik lahat sa normal, may parating na 45,000 na family food packs na dagdag sa naunang 10,000 family food packs na ipinaposisyon bago pa bumagyo.
Inihanda na rin ang financial assistance sa mga apektado. Naroon mismo si DSWD Secretary Rex Gatchalian. Nag-usap na kami na Governor, aantayin ko yung listahan mula sa provincial government para mahanda naman ng DSWD yung cash assistance para sa mga nasiraan ng mga tahanan. Parallel to that, nakipag-coordinate na rin kami sa DOLE at sa DSUD kasi may mga request ang province na mag-mobilize ng tupad kasi livelihood din sa tao, pero at the same time makakatulong sila sa recovery effort. Makatutulong din sa pagbangon ng pababalik operasyonan ng Tabaco Port sa Albay kung saan manggagaling ang mga papuntang Catanduanes galing mainland Luzon. Dito inabutan ko ng aking team ang mga paserong 3 araw ng stranded dahil sa bagyong Pepito, tulad din na galing pang Maynila. Kaya ganoon na lamang ang pag-aalala nila sa mga naiwan sa Catanduanes. Bahay namin sira, tapos yung pagkabuhay namin medyo di naman okay na. Siguro panibagong na naman, diskarte. Yung kusina namin, na-wash out daw po. Ay, paano? Hindi ko po alam kung paano. Hindi ko alam kung paano. Vicky, tuloy-tuloy pa rin yung bahagyang pag-ulan dito sa Virac, Catanduanes at pagkapasok nga natin ng ating report ay biglang nawalan ng kuryente dito sa Virac. Ang natira na lamang ay itong kuryente dito sa Kapitolyo. Siyempre, ayon sa lokal na pamahalaan, ang kailangan dito po sa mga gusto mag-donate ay mga family food packs, mga canned goods. Samantala yung GMA Kapuso Foundation ay papunta na rin po dito para magbigay ng tulong para sa ating mga kababayan dito sa Catanduanes. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Joseph Morong.